Kamusta? Ako po si Dr. Emmanuel Santos, isang sertipikadong urologist at espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatandang kalalakihan na may higit sa 40 taong karanasan na nakatuon sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda ng may sigla at dignidad. Sa aking mga taon ng pagseserbisyo, marami na akong nakitang mga paulit-ulit na sitwasyon, mga alalahanin na madalas ay hindi nasasabi at mga problemang pangkalusugan na maaaring naiwasan o nagamot kung may tamang pangunawa lamang. Ngayon nais kong talakayin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa na direktang nakaaapekto sa kapakanan ng maraming nakatatandang kalalakihan. Natagpuan nila si Mang Lito na mag-isa nakayuko sa kanyang paboritong silya. Walang senyales ng pinsala, walang sigaw ng paghingi ng tulong, tanging katahimikan. Ang telebisyon ay umuuga pa, ang kanyang bata de banyo ay bukas pa, at isang tahimik na kahungkagan ang pumuno sa silid, yung tipo ng katahimikan na sumusunod lamang sa isang bagay na hindi na maibabalik. Ang sabi sa autopsy, natural ang sanhi ng pagkamatay, ngunit para sa aming mga nakakakilala sa mga senyalis ito ay iba, isang tahimik na pagbagsak ng mga hormone. Ito ang dahan-dahang paghina ng sigla ng isang lalaki, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kapabayaan. At nakalulungkot, hindi lang siya ang nag-iisa. Taon-taon, libu-libong nakatatandang kalalakihan ang nakararanas ng parehong paghina sa lakas, sa kakayahang sekswal, sa linaw ng emosyon, habang iniisip nilang tama ang kanilang ginagawa sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga bagay na inaakala nilang hindi na nila kailangan. Sa loob ng maraming dekada, sinabihan natin ang mga kalalakihan na iwasan ang pansariling pagpapasigla, masturbasyon, na ito raw ay hindi angkop sa edad, kahiya-hiya o hindi kailangan. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ang paniniwalang iyan ay maaaring tahimik na magdulot sa iyo ng malaking kawalan. Dahil narito ang katotohanang hindi hayagang sinasabi ng marami: kapag itinigil mo ang masturbasyon sa katandaan, ang iyong katawan ay hindi lang basta hihinto. Ito ay magsisimulang manghina. Ang iyong prostate ay hindi makakagalaw ng maayos, ang iyong testosterone ay babagsak, ang iyong katatagan ng emosyon ay manghihina. At sa oras na maramdaman mo ang mga epekto huli na ng ilang taon, nakausap ko na ang mga magsasaka, veterano guro at mga lolo na lahat ay inakalang tama ang kanilang ginagawa sa pamamagitan ng pag-iwas. At nasaksihan ko ang tahimik na pagsisisi sa kanilang mga mata nang sa wakas ay naramdaman na nila ang pinsala. Karamihan sa kanila ay walang ideya na ang mga nakagawian nila ilang dekada na ang nakalipas, mga gawi na sinabi ng lipunan na kahiya-hiya ay tahimik ngayong bumabalik para pahirapan sila sa pinakamahalagang mga taon ng kanilang buhay. Ngunit may magandang balita. Sa talakayang ito, gagabayan ko kayo sa 4 na tunay na kahihinatnang pangkalusugan na nangyayari kapag itinigil mo ang masturbasyon sa katandaan, at higit sa lahat, kung paano ito maiiwasan bago pa mahuli ang lahat. Ito ay mga simple, praktikal
at medikal na mga solusyon na ginamit na ng libo-libo kong pasyente para protektahan ang kanilang kalusugang sexual, ibalik ang kanilang enerhiya, at iwasan ang mga karaniwang problema na inaakala ng karamihan sa mga lalaki na bahagi lang ng pagtanda. At siguraduhing manatili kayo hanggang sa dulo dahil ang huling kahihinatnan na ibabahagi ko ay yung kahit karamihan sa mga doktor ay hindi pinag-uusapan. Gayunpaman, ito rin yung maaaring tahimik na magpatriple ng inyong panganib sa mga komplikasyon sa prostate kung mapapabayaan. Kung mahalaga sa inyo ang pangangalaga sa inyong katawan, inyong kumpiyansa, at inyong kalayaan, habang kayo ay tumatanda, gugustuhin ninyong marinig ito. Kung kayo ay nanonood o nagbabasa ngayon, i-type ang 1 sa mga komento kung kayo ay kasama ko o 0 kung kayo ay nag-aalinlangan. Tinatanggap ko pareho dahil ito ay isang pag-uusap na karapat-dapat marinig ng mga nakatatandang kalalakihan nang walang hiya at may tunay na mga kasagutan. Ngayon, simulan natin sa una at marahil ang pinakamapanganib na napapabayaang kahihinatnan ng pagtigil sa masturbasyon sa katandaan. Pagkawala ng kakayahan ng Ari Pinelli function, nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses. Isang lalaki na sa mga huling taon ng kanyang edad, 60s o maagang 70s, ang papasok sa aking opisina na lilito at bigo. Sasabihin niya sa akin na ilang buwan na siyang walang kusang pagtayo ng ari. Minsan, mahigit 1 taon na. At ang ikinababahala niya ay hindi ang kakulangan sa pagganap, kundi ang biglaang pagkawala nito. Isang araw ay pakiramdam niya ay normal siya, kinabukasan may isang bagay sa loob niya na bigla na lang huminto. Karamihan sa mga lalaki ay nabibigla rito. Bakit? Dahil walang nagsabi sa kanila na ang pagtigil sa sexual na aktibidad ay maaaring maging sanhi ng unti-unting pagkawala ng kanilang kakayahang sexual na parang isang kalamnan na hindi ginagamit. Hayaan ninyong linawin ko ito, ang inyong ari ay hindi lamang isang palamuti. Ito ay isang organ na nangangailangan ng regular na sirkulasyon upang manatiling malusog. Kapag matagal kayong walang anumang estimulasyon, lalo na pagkatapos ng edad, 66, may mapanganib na nagsisimulang mangyari. Bumabagal ang daloy ng dugo, nababawasan ang pagdating ng oxygen, at ang mga tissue ay nagsisimulang manigas, hindi sa magandang paraan, kundi sa paraang humahantong sa fibrosis, paninigas ng tissue pinsala sa nerbiyos at permanenteng pagkawala ng kakayahang tumayo ang ari. Hindi lang iyan teorya, iyan ay batayang biyolohiya ng mga daluyan ng dugo. Isipin ninyo ito ng ganito, kung ititigil ninyo ng tuluyan ang paggalaw ng inyong mga binti sa loob ng 6 na buwan, ano ang mangyayari? Mawawalan kayo ng kalamnan, koordinasyon, at fleksibilidad. Maaaring makalimutan nyo pa kung paano lumakad. Ang parehong prinsipyo ay angkop sa ari. Pagkatapos ng isang tiyak na edad, hindi lang ito basta naka-standby. Nagsisimula itong magsara kapag hindi ginagamit. At ang pinakamasama, ang paghinang ito ay hindi dumarating na may malakas na babala. Ito ay tahimik gumagapang. Hindi mo mapapansin hanggang sa huli na ang lahat. Isang araw mapapansin mong
wala na ang iyong mga paninindig sa umaga. Pagkatapos kahit ang pisikal na haplos o pantasya ay hindi na gumagana. Sa kalaunan, kahit na may gamot ang katawan, ay hindi na tumutugon tulad ng dati dahil nasira na ang pundasyon. May mga lalaking umupo sa harap ko, lumuluha. Ang mga mata nagtatanong kung maibabalik pa ba nila ito. Ang ilan oo sa pamamagitan ng masinsinang terapiya, pagbabago sa pamumuhay at suportang medikal. Ngunit ang iba naghintay sila ng masyadong matagal. Inakala nilang ang pagtigil sa masturbasyon ay hindi nakapipinsala na ito ay senyales ng pagpipigil sa sarili. Sa katotohanan, ito ang tahimik na simula ng pagkasira ng kakayahan. At linawin ko, hindi ito tungkol sa pagiging gahaman sa sex. Ito ay tungkol sa pangangalaga sa isang mahalagang bahagi ng inyong sistema ng sirkulasyon, regulasyon ng inyong hormone at inyong pagkakakilanlan bilang lalaki. Ang paminsan-minsang pansariling aktibidad kahit isang beses o 2 beses sa isang linggo ay maaaring panatilihing dumadaloy ang dugo buhay, ang mga nerbiyos at ipaalala sa inyong katawan na mahalaga pa rin ang tungkuling ito. Ang katotohanan ay kung ano ang hindi mo ginagamit, iyon ang nagsisimulang mawala. At kapag ikaw ay mas matanda na, ang pagkawala na iyon ay maaaring maging permanente. Nakita ko na itong sumira sa mga kalalakihan, hindi dahil sinusubukan nilang magpahanga kahit kanino, kundi dahil naaapektuhan nito ang kanilang pagtingin sa sarili, kanilang mga relasyon, kanilang pakiramdam bilang isang lalaki. At ang pinakanakalulungkot ay naiwasan sana ito, lubos na naiwasan. Ang kailangan lang ay pagiging tuloy-tuloy, hindi pagpapakasasa, kundi atensyon. Ngayon habang karamihan sa mga lalaki ay takot na mawala ang kanilang kakayahang magkaroon ng ereksyon, ang hindi nila namamalayan ay simula pa lang iyan. Dahil ang susunod na kahihinatnan ng pagtigil sa masturbasyon ay nakaaapekto sa isang bagay na mas malalim pa ang inyong mga hormone. At kapag nagsimula na itong bumagsak, ang epekto nito ay higit pa sa usaping pangkama. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano. Pagbaba ng produksyon ng testosterone, karaniwan itong nagsisimula nang hindi masyadong halata. Ang isang lalaki ay hihinto sa pakiramdam na siya ang dati, ngunit hindi niya lubos maipaliwanag kung bakit. Hindi na siya gaanong nasasabik na bumangon sa umaga. Nilalaktawan niya ang kanyang paglalakad, nagbabago ang kanyang gana sa pagkain, nagiging mas matamlay ang kanyang kalooban. Mas pagod siya sa araw, mas iritable, mas nagnanais mapag-isa. At sa kaibuturan, nararamdaman niyang may mahalagang nawawala, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Sa aking klinika, nakakita ako ng mga lalaking isinisisi ito sa pagtanda sa stress, sa hindi magandang tulog. Ngunit kapag sinuri namin ng mas malalim, madalas naming natutuklasan ang parehong ugat na sanhi, bumagsak ang kanilang testosterone, hindi lang natural na kasabay ng edad, kundi pinabilis pa ng kumpletong pagkawala ng sexual na estimulasyon. At narito ang hindi naririnig ng karamihan, ang masturbasyon ay isa sa iilang paraan na hindi gamot para sa mga nakatatandang kalalakihan upang mapasigla ang natural na produksyon ng testosterone.
Hindi ito tungkol sa o pantasya. Ito ay tungkol sa biyolohiya. Kapag regular kang nakararanas ng pagkaantig at pagpaparaos, nagpapadala ang iyong utak ng mga senyales na tumutulong sa pagkontrol ng iyong hormonal rhythm. Tumaas ang antas ng dopamine, naaaktiba ang hypothalamus at ang iyong mga bayag kahit nasa edad 60-60s or 70-70s ka na, ay natatanggap ang mensahe ipagpatuloy ang paggawa ng testosterone. Ngunit kapag itinigil mo ng tuluyan ang prosesong iyon, kapag lumipas ang mga linggo o buwan na walang anumang sexual na aktibidad, ang mensaheng natatanggap ng iyong katawan ay kabaligtaran. Iniisip nitong hindi na kailangan ang intimasya, kaya binabawasan nito ang produksyon ng hormone. At kapag nagsimula na ang siklong iyon, maaaring mahirap na itong baliktarin. Ang mga lalaking may mababang testosterone ay hindi lang nakararamdam ng pagod. Nagsisimula silang mawalan ng pagkakakilanlan. Hindi sila makapag-focus, nawawalan sila ng interes sa mga bagay na dati nilang ipinagmamalaki. Nagsisimulang manghina ang kanilang mga kalamnan, nagiging mas marupok ang kanilang mga buto. Nagiging mas madaling kapitan sila ng depresyon. At marahil, ang pinakamapanganib sa lahat, tumataas ang kanilang panganib sa sakit sa puso na naglalagay sa kanila sa mas malaking panganib ng atake sa puso at stroke. Nakakita ako ng mga dating masisiglang lalaki na naging anino na lang ng kanilang dating sarili sa loob lamang ng ilang taon, hindi dahil sila ay may sakit, kundi dahil walang nagsabi sa kanila kung gaano kahalaga ang malusog at regular na sexual na estimulasyon para sa pagpapanatili ng kalusugang hormonal. Isang pasyente ko, isang retiradong bumbero na si Cafredo, ang nagsabi sa akin, matapos bumagsak ang kanyang mga antas ng hormone, nagsimula siyang makaramdam na parang wala na siyang halaga. Ang kanyang mga salita ay tumatak pa rin sa akin. Sabi niya, "Doc, hindi ko na makilala ang lalaki sa salamin. At hinding-hindi ko malilimutan ang tingin sa kanyang mga mata. Hindi iyon pagpapahalaga sa sariling anyo, iyon ay pighati. At hindi ito kailangang mangyari. Sa kaunting kaalaman at isang simpleng gawi na inakala niyang mali, maaaring napanatili niya hindi lang ang kanyang mga hormone, kundi pati na rin ang kanyang kaligayahan, kanyang enerhiya, kanyang sigasig. Dahil narito ang mapait na katotohanan, kapag bumagsak na ang iyong testosterone, sa katandaan, maaaring abutin ng maraming taon ng terapiya at libu-libong piso para maibalik ito kung maibabalik pa nga. Ngunit sa tuloy-tuloy at magalang na pakikipag-ugnayan sa iyong sariling intimasya, mapapanatili mo ito ng mas matagal kaysa inaakala ng karamihan. At habang ang mga hormone ay madalas hindi nakikita, ang susunod na kahihinatnan ay isang bagay na nararamdaman ng bawat lalaki sa mas pisikal. Minsan ay masakit na paraan, isang kondisyon na tahimik na nabubuo sa loob ng katawan hanggang sa magsimula itong makagambala sa iyong pang-araw-araw na buhay. At karamihan ay hindi man lang namamalayan na ito ay konektado sa isang simpleng bagay na hindi na nila ginagawa. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Panganib sa pamamaga at pananakit ng prostate congestion and pain. May isang uri ng discomfort
na hindi madalas pag-usapan ng mga nakatatandang kalalakihan, isang mabigat kumikirot na sakit sa bandang puson, isang kakaibang presyon. Pagkatapos maupo ng matagal o ang paulit-ulit na pakiramdam na kailangang umihi kahit hindi naman puno ang pantog. Hindi ito biglaang dumarating tulad ng atake sa puso. Dahan-dahan itong nabubuo tahimik hanggang sa magsimula itong makagambala sa iyong pang-araw-araw na buhay. At sa oras na mabanggit ito ng karamihan sa mga lalaki sa kanilang doktor, ilang buwan na nila itong tinitiis, minsan ay ilang taon na. Ang nakagugulat ay kung gaano kadalas ang tahimik na pagdurusa na ito ay maaaring masubaybayan pabalik sa isang napapabayaang sanhi, ang pamamaga ng prostate dahil sa kakulangan ng pagpaparaos, ejaculation. Ang inyong prostate ay hindi lang isang tagamasid sa katawan ng lalaki. Ito ay isang aktibong glandula na gumagawa at nag-iimbak ng seminal fluid. Ang likidong iyon ay dapat gumalaw, dapat itong mailabas. Kapag itinigil mo ang masturbasyon o pakikipagtalik ng tuluyan, lalo na sa iyong mga huling taon, ang likidong iyon ay naiipon. At kapag ito ay naipon, ito ay lumalapot. Tumitindi ang presyon. Pumapasok ang pamamaga. Doon mo na mapapansin ang mga pagbabago, mas mabagal na daloy ng ihi, discomfort sa iyong ibabang likod, yung palaging pakiramdam na kailangang pumunta sa banyo, isang pakiramdam na gumigising sa iyo sa kalagitnaan ng gabi. Bilang isang urologist, hindi ko mabilang kung gaano karaming nakatatandang pasyente ang dumarating na iniisip na may problema sila sa pantog para lang matuklasan na ang kanilang kinakaharap ay isang iritado at namamagang prostate. Sa maraming kaso, ang solusyon ay hindi gamot, ito ay paggalaw. Ito ay ang natural na proseso ng paglilinis ng katawan sa pamamagitan ng regular na pagpaparaos. At kapag ang prosesong iyon ay napabayaan ng masyadong matagal, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging malubha. Ang ilang kalalakihan ay nagkakaroon ng chronic prostatitis, isang masakit at pangmatagalang pamamaga na mahirap gamutin at mas mahirap pang pakisamahan. Ang iba naman ay nangangailangan ng mga invasive na pamamaraan para lang makaramdam muli ng normal. At bukod sa pisikal na discomfort, may isa pang panganib na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Ang pananaliksik, kabilang ang isang kilalang pag-aaral mula sa Harvard, ay nagpakita na ang regular na pagpaparaos ay maaaring makatulong na mapababa ang panganib ng kanser sa prostate. Simple lang ang teorya, kapag regular na nalilinis ang prostate, nababawasan ang pag-iipon ng mga potensyal na mapanganib na sangkap. Ngunit kapag ang likidong iyon ay pinabayaang maipon ng ilang buwan, maaaring tumaas ang pamamaga at pangmatagalang panganib. Isang lalaking ginamot ko, si Mang Nestor, ay halos 2 taon nang walang anumang sexual na aktibidad. Hindi raw niya nararamdaman ang pangangailangan, sabi niya sa akin. Inakala niyang tapos na siya roon. Ngunit nang tumaas ang kanyang antas ng PSA, prostate-specific antigen, at nagsagawa kami ng karagdagang pagsusuri, natagpuan namin ang malaking pamumuo ng likido sa prostate. Ang kanyang prostate ay namamaga at iritado at nahaharap siya
sa mga usapan tungkol sa biopsy na maaaring naiwasan sana sa pamamagitan ng isang bagay na kasing simple at natural ng pagpapanatili ng paminsan-minsang pagpaparaos. Hindi ito tungkol sa pag-uudyok ng pagnanasa o pagpapakasasa. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang katawan ng lalaki ay hindi biglaang humihinto sa pangangailangan ng pangangalaga pagkatapos ng edad 60, 60. Bagkus, mas nangangailangan pa nga ito ng higit na atensyon, higit na respeto. Ang prostate ay isa sa mga pinakabulnerableng organ sa mga nakatatandang kalalakihan at kapag napabayaan ang pinsala ay hindi lang hindi komportable. Maaari itong makapagpabago ng buhay. Ngunit habang ang baradong prostate ay maaaring magdulot ng sakit, iritasyon at mahahabang gabi ng pagtakbo sa banyo, ang huling kahihinatnan ay tumatama ng mas malalim. Tinatamaan nito ang kaibuturan ng kung ano ang nararamdaman ng isang lalaki tungkol sa kanyang sarili. At para sa marami ito, yung hindi nila nakikita na darating hanggang sa ito ay kumapit na. Hayaan ninyong ipakita ko ang ibig kong sabihin. Pagbaba ng emosyonal na kalusugan at intimasya, ito ang pinakatahimik na paghina sa lahat at madalas ang pinakamatindi. Hindi ito lumalabas sa mga pagsusuri ng dugo. Hindi ito isang bagay na madali mong masukat, ngunit nararamdaman mo ito sa kaibuturan isang dahan-dahang pagkupas ng kislap na dati mong taglay isang gumagapang na pakiramdam ng pagkakahiwalay, isang distansya mula sa iyong sarili na hindi mo lubos maipaliwanag. Nangyayari ito ng paunti-unti. Ititigil mo ang masturbasyon dahil iniisip mong hindi mo na ito kailangan. Sasabihin mo sa iyong sarili na ito ay dahil sa edad o kawalan ng interes o simpleng takbo ng buhay kapag wala ka sa isang relasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang desisyong iyon ay hindi lang nakaaapekto sa iyong katawan. Umaabot ito sa iyong isip, iyong mga emosyon, iyong mismong pakiramdam na ikaw ay buhay. Nakausap ko na ang mga lalaking nagsabing pakiramdam nila ay hungkag sila sa loob hindi dahil sa sakit o kirot, kundi dahil lumipas ang mga buwan, minsan ay taon, na walang anumang uri ng pagpaparaos, walang anumang intimasya kahit sa kanilang sarili. At dahan-dahan, nagsisimula silang makaramdam na sila ay hindi nakikita, hindi ninanais, hindi kailangan. Hindi nila ito pinag-uusapan siyempre. Karamihan sa mga nakatatandang kalalakihan ay hindi naturuan kung paano. Ngunit nakikita ito sa paraan ng kanilang paglakad, sa paraan ng kanilang pag-iwas sa salamin, sa paraan ng paghina ng kanilang boses kapag tinanong mo kung kumusta sila. Hindi ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa sigla, tungkol sa banayad, ngunit makapangyarihang koneksyon sa pagitan ng iyong pisikal na katawan at iyong emosyonal na kapakanan. Kapag tuluyan mong isinuko ang pansariling pagpapasigla, pinuputol mo ang isa sa mga huling natitirang landas patungo sa kagalakan, sa pagkilala sa sarili, sa pakiramdam na ikaw ay tao. At para sa mga lalaking higit sa edad, 60-60, hindi lang iyon isang kawalan, iyon ay isang sugat. Dahil ang pagkaantig kasiyahan at pagpaparaos ay hindi lamang para sa kabataan.
Bahagi ito ng nagpapanatiling aktibo sa iyong utak, balanse ang iyong mga hormone at malusog ang iyong mga emosyon. Sa aspetong neurolohikal, ang mga kemikal na inilalabas habang nagmamasturbasyon tulad ng dopamine, oxytocin, endorphins ay mahalaga para sa pagkontrol ng kalooban, pagbabawas ng pagkabalisa at pagpapatibay ng katatagan ng emosyon. Kung wala ang mga ito, mas malamang na makaranas ang mga lalaki ng depresyon, kalungkutan at maging ng paghina ng pag-iisip. Nakakita ako ng mga lalaking dating kumpiyansa at palakaibigan na dahan-dahang naging mapag-isa, umatras sa pakikisalamuha at walang gana, hindi dahil biglang nagbago ang kanilang buhay, kundi dahil itinigil nila ang pagkonekta sa isang bahagi ng kanilang sarili na dating nagparamdam sa kanila na sila ay buhay. At narito ang nagpapapanganib dito, maraming lalaki ang hindi namamalayan na umiiral ang koneksyong ito. Hindi nila kailanman iniuugnay ang pamamanhid ng emosyon sa desisyon na ginawa nila ilang buwan na ang nakalipas na itigil ang pakikipag-ugnayan sa sarili. Sa oras na maramdaman nila ang mga epekto, nagsimula na ang pinsala. At ang pagbabalik nito ay nangangailangan ng higit pa sa hormone therapy o bagong rutina. Kailangan nito ang muling pagbuo ng relasyon sa iyong sarili, ang pag-alala na kahit sa katandaan ang iyong katawan ay nananabik pa ring makaramdam, magpahayag, kumonekta. Ito ang kahihinatnan na pinakadumudurog sa aking puso dahil ito yung nagnanakaw sa dignidad ng isang lalaki nang hindi niya namamalayan. Inaalis nito ang tahimik na kumpiyansa na dati niyang taglay, ang init na dati niyang inaalok, at nag-iiwan ng isang katauhang hindi na niya makilala. Ngunit narito ang katotohanang nais kong marinig ng bawat lalaki, hindi pa huli para bumalik sa iyong sarili, hindi pa huli para muling gisingin ang enerhiya na akala mo ay wala na. At sa huling bahagi ng talakayang ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang mga simple at siyentipikong hakbang na maaari ninyong gawin ngayon para maibalik ang nawala sa maraming nakatatandang kalalakihan at kung ano pa ang may kapangyarihan kayong protektahan. Tapusin natin ito ng sama-sama. Konklusyon, isang mahalagang bahagi mo, mayroong isang paniniwala ang maraming nakatatandang kalalakihan na ang intimasya, kasiyahan at pagnanasa ay mga bagay na kinakalimutan habang tumatanda. Na pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang iyong katawan ay dapat nang manahimik, na ito ay marangal, marahil ay kagalang-galang pa nga na isuko ang bahaging iyon ng iyong sarili. Ngunit pagkatapos ng higit sa 40 katantom taon bilang isang doktor na nakikipag-ugnayan sa mga kalalakihan sa kanilang edad, 60s, 60s, 70s, 70s at higit pa, masasabi ko sa inyo na ang paniniwalang iyon ay nagdudulot sa napakaraming kalalakihan ng pagkawala ng kanilang kalusugan, kanilang kaligayahan at kanilang pagkakakilanlan. Narinig ninyo ngayon kung paano ang pagtigil sa masturbasyon ay maaaring humantong sa dahan-dahang pagkasira ng inyong kakayahang sexual, isang mapanganib na pagbaba ng inyong mga hormone, pamamaga ng inyong prostate, at isang tahimik na pamamanhid ng emosyon na unti-unting sumisira sa inyong espiritu araw-araw. Hindi ito maliliit na pagbabago.
Ito ay mga pagbabagong nakakaapekto sa buhay na nangyayari hindi dahil sa pagtanda kundi dahil sa kapabayaan. Ngunit ang magandang balita ay hindi kailangang maging ganito. Naaalala pa ng inyong katawan kung paano makaramdam. Ang inyong isip ay nananabik pa rin sa koneksyon at ang inyong kalusugan ay nakasalalay pa rin sa inyong paggalang sa bawat bahagi ng inyong sarili kahit na sa mga bahaging hindi nakikita ng iba. Hindi ito tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa buhay. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kung ano ang nagpaparamdam sa inyong malakas buo at tao. Hindi ninyo kailangang makaramdam ng hiya sa pagpili ng kalusugan kaysa sa katahimikan. Isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan at nais ibahagi ay ito. Ang inyong katawan ay isang panghabambuhay na kasama hindi isang pansamantalang sisidlan. Ang pagtugon sa mga pangangailangan nito, kabilang ang pangangailangan para sa intimasya at pangangalaga sa sarili, ay hindi senyales ng kahinaan o pagpapakasasa, kundi isang malalim na pagkilos ng paggalang sa sarili at isang pundasyon ng kabuuang kalusugan sa bawat edad. Huwag hayaang ang mga makalumang paniwala o katahimikan ng lipunan ang magdikta kung paano ninyo aalagaan ang inyong sarili. Ang inyong sigla sa lahat ng anyo nito ay nararapat na alagaan. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa inyo, inaanyayahan ko kayong seryosohin ito. Gawin itong personal dahil ito ay personal. At kung handa na kayong bawiin ang kontrol sa bahaging ito ng inyong buhay, kasama ninyo ako. Hindi kayo nag-iisa at hindi pa kayo tapos. Kung ang mensaheng ito ay may kinausap sa inyong kalooban, kahit kaunti lang i-type ang 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na nandito pa kayo, na mahalaga pa rin sa inyo, na lumalaban pa rin kayo para sa inyong kalusugan. At kung hindi ayos lang din iyon, i-type ang 0 at sabihin sa akin kung ano ang kailangan ninyo. Sa alinmang paraan, mahalaga ang inyong boses at hindi kayo nag-iisa. Mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi ng impormasyong ito sa mga kaibigan, kapatid, ama o sino mang lalaki sa inyong buhay na maaaring makinabang sa pag-unawa nito. At kung nahanap ninyo itong nakatutulong, hinihikayat ko kayong mag-follow para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa kalusugan ng kalalakihan.